What's up, mga bangmang? Ay, recorded na yan, pati na sa isa? Oo naman, sabay yan. Since nice, pare. May mga nagpapa-shoutout pala no. May mga nagpapa-shoutout pala no, nakalimutan ko. May nagpa-shoutout sa Spotify. Pero, sino tong tropa na nung nakaraan ito dito sa ating Facebook, no? Ay, tuloy kayo bago ako, ano yun to. Pare, papasukin mo nga yung mga yan. Ikaw nga magpapasok ko. May gagawin lang ako. Babanlawan ko lang yung mga yan. Papasukin mo pa yan? Mga bisita na yung mga yan? Hindi, banlawan mo ba? Ayan nga, doon sa poso, binabantayan ko naman lahat naguhugas ng paa. Galing sa pilapil yung mga yan pare. Nagano sa midline ng Kuhul yan eh. Nag-uulan. Ito yung basa pa rin ng mga putikang daan. Pero masarap ang Kuhul kapag pare. No? Ay, teka lang. Bigla narinig ko si Mac. Mac, huwag ka maingay Mac. Ayan. Yun. Ito na pare, si Mark Anthony Rayman. Nag-comment siya dun sa natin. Dun sa short na yung nice set pare. Oo, sabi niya, nga pala. Nakakatawa daw. Kasi yung mga perform. So lang, isang comment niya pare, napepeki daw siya sa recording natin para lagi may bubusin ng sasakyan sa likuran niya. Di ba sabi, akin yung bro eh. Sorry. Nasagap pala? Nasasagap boy. Tagina. Si Mark. Shoutout Mark. Tiga-Gapo yata yan, di ba? Parang nabanggit niya. Tiga-Gapo. Pare kapag pupunta siya ng Gapo, yun daw pinapahinggan niya. Kasama niya sa long drive. Yan, di ba pare? Yun naman talagang parang purpose ng podcast eh. Para hindi ka masyadong mauta kapag ikay, kumbaga anong pangalan nito, Mac? Kasi parang may kakwentuhan. Ayun, parang gano'n. May kakwentuhan habang bumabiyahe. Actually, itong podcast natin ay 3-man show. 3-man show. Kasama ka? At ikaw na nakikinig. Ay, putang inang galing. Kasama siya? Kasama siya. Kiss mo nga siya. Ay, wag naman ganun. Kasama pala siya. Pare, kung kasama ka, magambag ka na rin. Pegang 20. Gamong 20 mo. Gago ang puta. Gamong 20 eh. Wala tayong yelo, gago. Yung binili mo yelo. Mahal naman yelo mo. Ha? Hindi, gusto ko yelo. Mineral. Bakit? Meron pa bang yelo na hindi mineral ngayon? Meron. Tangin na mo. Marami yun. Dito sa sa Manila meron yan pare. No. Maraming ganyan dito. So funeral yung ninyo pare. Ano ba binibili mo sa yelo? Yung lamig, yung tubig ba? Hindi. O yun naman pala. Yun pala eh. Putang, naghahanap ka pa na safety. Safety? Puta kabobohan yan. Tsaka ang yelo, kaya niyang pumatay ng mikrobyo. Patay. Pag gininaw yung mikrobyo, no? Pagka gininaw. Tanginang bobo. Di ba meron kayong tinatawag na yung frostbite Kung ikaw nga namamatay sa yelo, yung mga bakterya pa, kaliliit niya mga yan. Hindi mo nga nakikita eh. Hangang kumot ka mikrobyo. Paano mag-uumot yan? Nakita ka ba naka-jacket dyan? Pare, ito pa isa. Shoutout din paring Eric Fernandez yan. Baka naman daw, maliit na shoutout lang. Hinugasan na daw niya yung paa niya. Shoutout Eric Fernandez. Shoutout sa pare ko. Ayan, shoutout sa atin. Kami naman share niya tayo nagko-comment sa live namin sa Tokhang Show. Aba ka? Mali. Tapos nag-comment siya. Nag-comment siya ng TNMD. Kasi yung topic namin tungkol sa multo. Tapos kinoment niya na TNMD. Hindi ko naman masabi na, di ba? Kung ano yung ninyo may Diyos. Hindi ko naman masabi. Siyempre, di ka makakawala doon. Dini. Parne. Ayan. At siguro, nandito naman na lahat, no? Mare, putang ina. Kung may darting pan late, bahala na kayo. Pukang ina nyo. Diyan na lang kayo sa labas. Tumanghod-tanghod kayo dyan. Diskarte muna. Kalkalin nyo yung basura nila, Mac. May nagtatapo. Bayaman na yun si Mac. Ngayon, tatapo na sa lapi. Pag kami nahulog na pisong diretso niya nang tinatapon sa basura. Pinagsasabi yung mga anak niya, madumi na yan, anak, huwag mo nang pupulutin yan. Mga kalawang na piso. Tapon na yan. Tapon na yan, pare, masama yan. Ayun, may recording ang MWMR, the podcast. Kamusta naman kayo, mga aming masugid na tagapakinig? Ay, nag-audition pala ako kay Sir Mac ngayon. No? Pwede na po ba ako sa radyo? Hindi. Tongin na. Wala nga kayong mic kanina. Parang gago. Hindi, sa live lang. Pero sa radyo, tuloy-tuloy. Radyo, tuloy-tuloy. Yun yung yun yung, ako nga
Kailangan namin i-workout pa yun. Tsaka pag nagpe-play kami ng mga videos, di ba? Hindi na rin radyo. Wala talaga. Kailangan niya yung technician nyo dyan, pare. Kumusta pala recording nyo kanina? Ilang pang, masaya naman. Wala pa rin si Trixie. Trixie, pare, pagaling ka. Wala pa rin eh. Oh. Pero may DJ na parang sikat na DJ dito sa Olongapo na nagpabati. Merong isang karinderya yata na naka-tune in dun sa station. So parang, talaga? DJ na nagpapaano, di ba? Okay. So medyo napapansin siguro. Which is good. Which is good, pare. Putang ina sa karinderya. Yung mga gusto natin, karinderya, jeep, mga ganyan. Yun yung mga lugar na walang laban yung mga tenga ng tao. Oo, walang laban, pare. Puta, lumala. Paltay mo nga. Putang ina mo. Hindi pwede. Ano to, buy mo? Buy mo? Hindot ka? Ang gusto kong pakinggan to eh. Lonely table. Just for mga ganun. Wala kang laban sa mga ganun. Mga ganun. Wala. Lalo na sa... O kaya pag nadali ka ng bus, yung mahabaan. Ay! Puta sa ating dinig yung... Perfect. At itong mga kampon ni Satanas na ito. Mga kampon ni Satanas na ito. Mga iho di... talaga kayong... Pag-uuntog-untogin ko kayo sa Senado. Yun ang masarap yung sa bus. Ipi-play ka sa bus yung mga ganun, di ba? Wala kang ganda ng kwentuhan nyo tungkol sa universe, mga conspiracies. Diba? Puto kami Terence Makena ka. Tapos nasa Terence Makena ka. Tapos biglang mag-commercial. DTX! Coffee! Pampatagal! Pampatigas! Pampatigas ba yun? Hindi ko alam. Pero para meron din yata yung brand na yun na parang for longer. For longer. Mga ganun. Uy, baka naman din dyan, yung mga pwede mag-sponsor ng pampatiga dyan, pare. Shoutout nga natin yung iba na, sino ba mga ganyan, pampatigas? Kasi sila gumagamit ba ng pampatigas? Para ang talagang organic at natural na pampatigas ay pag-ibig. Ay, putang ina. Ayop! Ayop! Oo nga naman, pare. Mas matagal ang tigas kapag pag-ibig. Pero mas mabilis ka ding labasan pag mahal mo eh. Uy, talaga. Kasi may understanding dyan. Siyempre, pag nagkakatitigan kayo sa mata, aramdaman mo yung pag-ibig, gumagapang papunta sa bayag mo yun. Talaga naman. Talaga naman. Kung pwede lang ipasa sa mata yung pag-ibig, talagang salong-salo mo ang pag-ibig, Oo, diin na diin eh. Inapapa, tangina, saluhin mo lahat yan. Pwede naman pwede na pang excuse ng mga naglalabas ng titi sa jeep siguro. Mahal lang kita. Grabe ka naman ate, umiibig lang. Tangina, saluhin mo yung pag-ibig mo. Sa bahay ka, umiibig. Bastardize. Papunta na kami dyan, para sa mga tropa dyan sa Australia, no? Tuloy na po, may ticket na kami. Kami papalis na. Itong November 8, nasa, ano ba una natin? Perth ba? Perth, yet? Perth, no? Yet. Nasa Perth kami. November 8, kami naman ay nasa Adelaide. November 9. November 9 pala. November 9. Nasa Adelaide kami. And then, November, anong sunod natin? 15, 16. 15 Sydney and then 16 sa Melbourne, Australia. So yan, kung kayo ay nandiyan, maaari nyo kaming mapanood or makasama. Yung mga bakanting araw namin, pare. Hindi na maaari pag mga ganyan pagkakataon, Jeps Galion, di ba? Oo. Nakikinig ka ng podcast, di ba? Ang tagal na. Nasa abroad ka. Hindi ka makauwi. Kung makauwi ka man, hindi naman tayo nakikita, di ba? Pupunta kami dyan. Oo. Ano pang reason para hindi tayo magkita-kita at mag-meet? Diba? Pwede na, kahit mas maganda kung manonood ka ng show, pero kung hindi ka makakapanood ng show, pwede mo rin naman kami message, pare. Mag-hello lang tayo. Hello, love, goodbye. Ganun lang. Diba? Libre nyo kami. Tsaka para magkamukhaan lang, di ba? Magkamukhaan lang kasi... Ay, ito pala. Magre-record kami ni Mac ng mga videos. May mga tropa dyan na may pwede kaming i-connect sa kung saan masarap kumain ng kangaroo. Yan. Pare, target ko talaga yan, kangaroo. So, kumain ng kangaroo. Pagkakataon, bakit hindi? Diba? Tsaka, hindi naman yung lilibre. Taturo nyo lang kung saan. Diba? Kung ano yung... Gusto rin namin makatira ng kukabura. Tangay na. Nakita mo yung malaking ibon yung kukabura. Oo ba? Yung gumagano yung bibig ng Wait, kinakain ba yan?
Hindi naman yata kinakain Gago yun. ka, akala ko sobrang dami ng mga wild, sa Australia, puwede nang kainin lahat. Kainin Ang niyo lahat kinaka dito, pati butik mga lizards kainin niyo, pati mga gagamba pero masarap yun, yung masarap daw yung tarantula. Nakita mo tarantula? ba yan sa Amazon? Hindi. Yung hinuhuli nila, nila, nata-trap nila, parang naghuhukay lang sila tapos inaano lang, dinadarang lang sa magsisiga ka lang. Saglitan Tapos darang lang. anuhin mo na sa apoy. Oo, pagkadarangan Puta. lutong, oh. Bakit parang ano na puwede naman akong kumain na ng lupa na lang, Mac, wag na lang ipis tsaka Oo gagamba. naman, gets ko naman. Pero, ako interesado ako dun, parang gusto kong Interesado ka? tikman. Oo, malutong, Sasawsaw mo eh. sa mayonnaise. Alam Parang mo yun? french fries na 'Di malutong. ba? Tarantula yun, Ako eh. yan, tsaka daw yung ano yata, yung wallaby din yata kinakain din dun, para puwede Ano siyang na nga bang wallaby? parang kamag-anak lang din ng kangaroo, mas maliit lang ng konti, Oh, wallaby. wannabe kangaroo? Hindi ko Oo, wallaby kangaroo siya. Yung kangaroo malaki. Ay makipagsuntukan tayo, puwede ba kami makipagsuntukan sa kangaroo? Puwede yata, no, Mac, 'no? Tingin mo sino mananalo, kangaroo, ikaw? stare down pa lang talo na tayo. 'Pag pinliksan ka ng ano na pare, dibdib. Kailangan ka ng Last balita ko sabi ni paring Von, 'no, na masugid nating tagapakinig din diyan, masarap daw ang wine sa Australia. Ay, gagawa namin ng paraan ni Mac yan, na maghanap. ano ba yung masarap na wine? Ako hindi ko pa alam kung ano yung masarap na wine. May Marami ano na akong kasi yan pare, natitikman pero alam mo yun, ano bang pinakauli mong natikman, mga ano ba? di ko Sa alam, red eh. wine Parang ba? yung mga yung Nasa mga ano mo kasi mumurahin lang, preference mo yan, eh. mga Wala gano'n. naman Merong talagang okey, hindi ayoko lang gano'n ng mahal. sobrang tamis, alam mo yun? Tapos yung masyadong makapal, ayoko yung gano'n. Maganda yung parang may pagkaano ng tubig lang, alam mo yun? Yung Hmm, texture niya, hindi mo masyadong maramdaman oo, yung flavor, parang gano'n. Tapos hindi kasi dapat kasama yung amat, eh. So hindi ko pa mm, masyadong normally 'pag nagwa-wine ako may halong iba, 'di ba? So mm. hindi ko pa hmm. Hindi kasi ang kailangan mo diyan pare, isipin mo ano ka ba, white or red? Tapos sa tamis naman talaga, hindi naman talaga siya dapat masyadong matamis kung magre-red wine ka. Mas malapit siya sa asim, yung ano niya, yung sweetness niya parang malapit lang, mas malakas yun yung sinasabi nilang tart, eh, tart, Hmm, yung lasa. Parang ang halo kasi ng asim at tamis yun, eh, kapagka may pagka-tart. hmm. So, parang gano'n siya, tsaka yung, parang medyo lasang bulaklak, gano'n. May mga gano'n siya, yung mga makukuha mong notes dun sa yung sa exhale niya, sa hinga, gano'n. Yan. Para 'pag uminom ka ng gin na masarap, 'pag Hmm, huminga ka, 'di ba, parang naaamoy mo pa yung ano, 'di ba, walang yung gin na gin. masarap? Ha? Walang gin na masarap sa pagpuro tas hinga? Talagang medyo ano yun, kalbaryo. Nasa init, eh, parang nagdedepende sa init 'pag gin, tsaka yung Mm. effect kinabukasan. Yun na Oh, yung yung wine basehan naman ngayon yan, eh. malakas ang hangover pero, Yun ah, nga, yung sa wine, 'di ba, may ano siya, may singil kinabukasan. pero kung ano ka na, damatans ka, kaya mo naman 'yan basta isang ano, 1:1 ka. Pero One kung ano, glass, one glass of kung water. quality yung mga mahal na wine, gano'n din ba ang effect kahit Di same kinabukasan? din, same din, same din. Oh, Kasi okey. medyo ano nga siya, eh, pero kapagka sobrang Ayoko ng cheap nung wine. wine, halimbawa maraming asukal, yun talaga. Kasi asukal ang number 1 Yari ka pare diyan, ng oo, yari ka nakakapag-ano, diyan. hangover. Matutuyot ka talaga diyan. So, tingnan natin pare, mag-explore-explore ka. Konti-konti lang din naman 'yan, eh, hindi naman din 'yan parang sobrang komplikado as na iniisip nila, 'di ba, Puwede parang naman tayong napakahirap. mag-wine sa Australia ta's mag-chaser tayo ng beer, mga gano'n, o mag-chaser tayo ng gin. Tanginang 'yan, maoy. Deport, Dalawang Pinoy nagtatakbo maoy. ng nakasalawal sa Australia. Nagmaoy sa Australia, tangina, deport boy, Mabuti na lang meron tayong aresto. mga kangaroo na pinigilan ng dalawa sa kanilang Oo, kinakabahan ko kababuyan. na ng kangaroo 'no, pare 'no, ta's kinaano, "Lasing ka na pre." "Hindi pa, putang ina Yun mo." ang matindi kainuman nating kangaroo. Oo, Sobrang pare. lasing mo na. Kainuman mo na yung runo, putang ina, Tatanong ka tangina. pa sa daan pauwi. Ay naku, oh, mag-uundas na. Anong plano niyo? Saan ba kayo pupunta? Ano bang mga ano mo kapagka undas pare? Meron ba kayong Traffic. pupuntahan? Traffic, malala ba traffic diyan sa Gapo Hindi, kapagka dito undas? sa'min kasi yung, Calaklan Cemetery ay nasa daan mismo, Hmm, highway, oo. Eh, isa lang ang daan ayun. ng norte pa Olongapo. Pagdating mo diyan sa, Subic, mula Subic hanggang Olongapo, yan na yan. Wala ng ibang option na road.
So sabi nga namin pag may nangyari dyan, nasira kunyari yung daan dyan, talagang putol lahat. Pati yung mga taga Manila nagdi-deliver na dumadaan ng norte, wala. Hindi sila makakatawid. Ay, teka, bago tayo magpunta dyan, pare. Speaking of traffic, putol na daan, pare. Ay, shoutout sa mga, kung meron man tayong mga tagapakinig na nasa Bicol na, no? Na sana, kung meron na kayong kuryente at nakakapakinig na kayo ngayon, pare, sana safe na kayo. Alam ko hindi pa rin makadaan yung ibang hanggang ngayon, marami pa rin mga, pare yung daan na dinaanan natin mula, yung papasok na mismo na ng Bicol, alam ko hindi mo naman matatandaan dahil kaulyanin ka. Yes. Naalala ko yan. Oh. Lubog yun, bro. Lubog yun. Yung from Manila to papunta ng Bicol, walang. Saan galing ang tubig? Possible. Kasi dahil tabi na ng ano? Ito ba yung naman, love natin yun eh. Tabi ng dagat? Yun na ba yun? Siguro, sa mga Cosalieres, saka sa mga rivers, pare. May rivers din kasi. Malapit. So, parang doon sa Umapaw. Ano kayo, pare? Pakatatag sa ngayon, di ba? Siguro, tingnan nyo muna kung ano yung sitwasyon ninyo. Malalampasan din yan. Din yan. May bagyo na naman mapaparating. So, parang yung bagyo, parang parang bola sa perya na parang kung saan tatama, alam mo yun? No, pare, winner ka, jackpot. May bagyo, tama. Ngayon naman, yung bagyo yata paparating, medyo nasa ibabaw. So, as usual, sa pool na naman ng Babuyan Island, no? Na lagi na lang natin naririnig sa weather news. Lagi nabababoy ang Babuyan Islands. Oo nga, hindi ko anong ginawa ng Babuyan Island para parusahan siya ng Panginoon. I know. Yun pare. Ano yung pinag-usapan natin kanina yung sa Ondas nga. So matraffic din dyan talaga. Parang pero hindi kasi traffic ng mahal na araw, no? Tayo mahal na araw dyan pare, hindi. Kasi ano pala yan eh. Yung Penitensya Capital pala eh, no? Dito, sa Castillejos. Sa Castell, no? Diyan lang nakita ng pina-flying kick na nagpe-penitensya eh. Oo So, nakanood sila winner eh. Ewan, niisip ko nga eh, parang gusto ko rin magganon. Hindi ko alam eh, parang katandaan yata. Hindi dahil para mabawasan yung kasalanan ko Parang gusto ko lang experience. Gusto mo i-content natin eh. Magganon tayo, Jeps. Viral yan. Ganon tayo. Hindi na natin alam kung mag-viral pare. Sino ba tayo? Tangin na sinaktan mo na yung sarili mo. Pero pwede natin i-experience. This coming Holy Week. Tangin na mo diabetic ako, tagal di gagaling na sugat. Fuck! Okay, no problem. Sige, ako na lang. Ako yung hiwan, ikaw yung tigapalo, ganyan. Ikaw yung may hawak ng tali. Wala ka naman, may tattoo ka sa likod, gago baka mamaya masira. Wala tattoo sa likod. May blade din natin, no? Putang ina, kung ako ginawa mo, parang blade din mo ako, tapos sa'yo magaling na, sa akin nagnanak-nak na. Mak, ba't natin ginawa to? Mak! Hindi talaga, mali talaga yan. Pero, pwede yan. Gawin ba natin yan? Hindi daw, kung tartado ka. Hindi, pero wala akong dalang ganon, yung depalo na ganon. May dala ka lang alcohol. Utangin na mo, ako nasasaktan sa pinaplano mo. Boy. Di ba? Para lahat ng mga nagpe-penitensya doon nakasabay ko, sagot ko na yung kasalanan nila. Pwede ba yun? No? Alcohol sa akin eh. Mas masakit yun. Ikaw na sumalo sa kasalanan nila. Ako na. Ako din. Ano, Mac? Makabagong Jesus. Makabagong Jesus ang puta. Etong Ondas, pare. Dati kasi umuwi kami, hindi na kami makauwi ngayon. Wala naman akong pupuntahan. Hirap din. Ito nga, huwag ka na nga magplano. Pumunta ka dito, Zambales, Ondas. Sorry. Iba pala naisip ko. Mahal na araw na sa isip ko. Mahal na araw, yan ba? Pero yun nga, iset na natin yan. Mahal na araw, punta ka dito. Pag ikaw nagbakasyon dito na mahal na araw, guaranteed yun, men. Penitensya ako. Tangin, nakakabitan kita ng GoPro sa ulo, pare. For the content. Pero pag nilabas natin video, hindi natin sasabihin for the content. Kunyari talagang nag-aano ako. Marami ka na kasalanan, gano'n. Oo, kasalanan. Tapos sisigaw-sigaw ako, Jesus! So, gano'n, papunta ako. Tangin niyo mo, Diyos! Yun lang. Tangin niyo mo, Diyos! Lagyan mo ako dito sa ulo. Na kami susuotin akong parang na TNMD. Ano ba nakalagay? Inri, di ba? O ako TNMD. TNMD. Talagyan ng GoPro sa ulo tsaka TNMD sa ilalim. Tapos may QR code ka sa dibdib. Hindi daw para sa content. Di po ito para sa content. Di po kami distrado. May QR code ang putang ina.
Diretso po yan sa aming YouTube page. Ay, nako. Pero ito ngang ano, no, kapag ganitong undas, ganito din dito, men, di ba? Pare, lala din ng traffic dahil malapit kami sa Manila North Cemetery. Ang Norte, isa sa pinakamalaking cemeteryo. Oo, pare, sikat na sikat yan. Katabi din niya yung La Loma. Chinese Cemetery, nandito rin, pare. So, talagang, ang ano yan, pare, ang undas dito sa Maynila ay bukod sa pamamanata at saka pagbigay ng respeto sa mga namayapa, nagiging oportunidad para maging negosyo. Di ba? Negosyo yan, pare, nagiging negosyo yan dito. Sobrang, ang daming mga nakakita ng oportunidad, Maki. Talaga. Oo, pare, ultimo yung ano, 'di ba? Hindi ko alam kung nakwento ko na to rito, pare. Doon dahil sa sobrang traffic minsan, sobrang lala, yung main entrance ng North Cemetery, pare, bago ka makapasok, abutin ka siguro sa Kalate. Kung gusto mo makapunta na agad doon sa puntod na pupuntahan mo, punta ka sa gilid. Pare, meron nang nag-o-offer ng hagdan. Okay. Mga 10 pesos yata per akyat o 20 per tawid, pag gano'n, aakyat ka ron. Na-bypass mo na yung main ano, yung pinaka-main entrance, di ba? Galing. Bukod doon sa mga nagkakandila, yun yan. Tsaka syempre, Kaysa pare, magtiyaga ka. Kaysa maghirap, di ba? Init. may pagsiksikan ka, di ba, pare? Tapos pwede pa kayong ano yan. Pwede ka na magpabili ng alak doon, boy. Kasi hindi nadadaan doon sa pulis yan, eh. Nasa gilid pwede yan, mo na itawid. Wala na sa main entrance, di ba? Pwede ka na rin magpacket na speaker kasi bawal yan, pare. Putang inang trip ng mga tao. Mainly pinagbawal ang alak sa Piyestang Patay? Kasi maalala ko, yun isa sa mga fun, di ba? Oo, nagiinuman kayo ng mga pinsan mo. Diyan kayo unang matututong mag-inom, eh. Karaniwan, eh. Oo, kasi yung pinagkasiyahan ni Uncle, ano ba naman yung bigay? Kasi siya na nga yung naglinis ng puntod, eh. Oo, puta, tatay niya nga. Patay niya, painumin nyo na, pare. Diba? Siguro maraming insidente na nalalaglag, may mga aksidente, may away. Maraming away. Pinagsisimula ng away yan, pare. Dahil syempre, at least, may mapatay man. Diretso na. Diretso na. Ipasok mo na dyan sa ano. Gago, hindi ka man pwede magpasok dun, tol. Kahit pa sementeryo, kailangan magbabayad ka muna. Tangin na, isipin mo, namatay ka na, magbabayad ka pa bago o pa makapasok. May entrance pala na sementeryo, pare. Mahal. Yan ang pinakamahal na entrance. Sementeryo, boy. Theme park, no? Utang inang yan, sementeryo. Pag entrance ka pa, matindi yan. Kung madededs ka dun, ilagay ka na lang. At yumari sa'yo, yung mga nagbabantay ng mga ano, mga subultorero, mga gano'n, yari ka. Sama ka na lang dun sa loob ng iba, no? Gagong gandang premise na movie nun, horror movie, subultorero. May gano'n na ba? Wala pa. Pumapatay siya, walang evidence. Nawawala na lang yung tao kasi sinasama mo lang sa... sa kung saan yung ano, wala namang makakita sa'yo, di ba? Sa ulo mo yung bawat puntod, alam mo kung ano yung mga kasi binubuksan pa yung iba dyan, di ba? Pag kinukuha yung remains, may mga gano'n. Halimbawa, matagal na. Tansyado mo. Schedule, Pero matagal na nga yun, kahit nga yung yung mga bago, pare. ang iiwasan niya din siguro yung paglalagay sa lalagay mo yung patay dun sa matagal na. Kasi yun ang karaniwang binubuksan dahil yun. Nililipat alam yung butos nila yung mga schedules niyan. Alam nila yan. Nilipat may nangamoy, di ba? Sasabihin niya lang. Huwag yung pansin. Kasi tatangatanga yung nag-ano dyan. Yung bago lang, hindi ka baba. Lagi na lang yung mga tiga-baba, pare. Mawawa naman yung mga tiga-baba. Saan yan, dyan, sa looban, yung mga taga-baba, sa looban. Parang yung dito, yung di ba pag may mag-beach, mag-beach kayo dito sa Zambales, may, may, tawag doon, environmental fee. Kaharangin ka dyan, walang ligtas yan, bayad lahat yan. Unless local ka dun sa lugar. Depende sa kanila kung ano yung hanggang saan yung local. Sa buong Zambales ba o yung barangay lang ba na yun? So pag ando kayo sa environmental fee, marami kayo, gusto nyo makatipid, sabihin nyo lang, hindi ka dito lang po kami. Diyan lang po kami sa sabihin mo, uncle. Sabihin mo yung word na uncle, bilisan mo lang yung mga bagay-bagay na sinasabi mo. Uncle, nagbayog. Sabihin mo lang sa nagbayog. Lahat ng lugar may nagbayog. Putang ina yan. Diyan lang kami, uncle, sabihin nagbayog. Wala na. Sarado mo ng bintana, abante mo na kaagad. Tapos pagtalikod niya, mapapaisip pa siya, saan yung nagbayog? Nagbayog. May nagbayog ba dito? Tatanong dito sa kasama niya. Meron, malamang ikaw, hindi ka tiga dito kasi.
Dayo ka rin kasi, tangina ka eh. Ikaw dapat Yabang-yabang mo. nagbabayad ng 20 eh. Putang ina nga environmental fee yan, pare. Pampayaman ni Kapitan yan, pare. No? Yeah, hindi natin alam saan pupunta yan. Pero sana nga, sana yung nagagamit naman ng tama. Yun lang naman yun. Ang koleksyon naman ay nauutang. No? Minsan nagagalaw yan. Importante ba bayaran? Syempre, bumali yung mga yung ating auxiliary forces pinakain natin kagabi. Pa-priority natin yan, syempre. Ating pong syempre unahin ang ating mga kasamahan na naglilingkod rin po. Kasama po natin naglilingkod. Hindi pa po lumalabas ang ating pondo para sa kanilang allowances. Tayo po ay humiram muna. Yun naman po ang ating takeaway dyan. Hiram po, maaari po nating ibalik yan. Huwag po tayong mag-alala, tayo po ay magiging transparent. Dahil madalasan naman po, after 2 weeks, nakakalimutan nyo rin naman ang mga issue. Naku, napakaganda pong mensahe, Mayor. Talagang, at least, alam po namin ngayon, we know where our taxes go. No, your taxes go where it needs to go. Kung saan siya nararapat pa. Ang environmental fee naman okay lang naman yan. Nagiging responsable naman ng mga tao, hindi na nagtatapon ngayon sa mga basura sa, 'di ba? Wala na. Ano ho ba ang Tagalog ng environment? Hindi po ba yan kapaligiran? Kapaligiran. Tayo po ay mga tao. Tayo po ay kasama sa paligid. Yan. So naturalmente po nagamitin din po natin sa mga tao. At ano po ako? Ang inyong abang lingkod, ako po ay tao lamang din. Yung nagrereklamong 15 na wakwak yung paa dahil sa bubog sa dagat, hindi natin maiiwasan yan. Kasalanan po yan ng mga nag-iinom. Tayo po sana po, hinihingi po sa ating mga constituents na tayo tulungan nyo rin po ang gobyerno nyo. Wag po tayong mag-inom sa dagat. At hindi porke ikaw yung nasugat, ikaw na ang biktima. Hindi naman ganun yun kasi maaring ikaw din mo yung mali. Bakit ka tumapak sa matalim na bote sa dagat? Ang mga bote sa dagat, mapapansin mo, mga malala na yan. Yung walang talim. Walang talim, pwedeng pang display, pwedeng pang lagay sa aquarium. Yun ang tinatapakan, hindi yung matalim. Kung kung pagong ka, iintindihin ka namin, pagong ka ba? Yung mga pagungan na susugat pagong ka ba? Asan yung mo? Asan yung shell mo? Teenage Mutant Ninja Turtles ka ba? Ang sarap pala yun yung humor ng mayor mo, Walang kwenta. Pagong ka ba? Teenage Mutant Ninja Turtles ka ba? Anong pangalan mo? Yun ang sinasabi ko. Diba? Tapos tatawa yung mga constituents, walang choice Oo nga po, Mayor. Tama po, Mayor. Oo nga po. Salamat po, Mayor. Iba po talaga kayo. The best kayo, Mayor. Ayan nyo po, papalanggas na lang namin sa bayabas itong mga sugat na mga nakatapak ng bubog. Malas mo naman nakatapak ka ng bubog sa beach, Puta, buhangin nyo, apakan mo sunod. Happy birthday, aray. Maraming beses na ako nakakita na, buti hindi pa ako nakatapak pero lagi ako nakakita niyan, men. Lagi ako nakakita ng mga sariwa. Talagang yung wawakwak talaga lang paa. Talagang hindi mo rin alam sa malalagay pero itatapon mo talaga alam mo yun. Kung pupulutin mo yun, responsable ka, ayaw mo may mabiktima, especially kids. Ayaw mo mabiktima yan. Kunin mo yun, tapon mo sa dagat. Pero nga ngayon at least pag nasugat ka sa dagat, Jeps, linis yan kasi ang dagat ay dagat may antibacterial yan pare. Hindi matindi. Kita mo ngayon tayo na lumulutang sa dagat. Malinis na yan. Malinis na yan. Naasinan na Huwag kang maarte ko nasa noo mo. May mais ka sa noo mo Aray ko. Sarap. Dito sa Manila, makikita mo yun talaga as in buong TV. As in TV talaga buo. Yung tubol na, pwede mo yung panghampas. Talagang malaking CR Hindi, tsaka malaki tumae mga mahirap, pare. Tangina, once a day lang kasi kumain. Ganun ba yun? Hindi ganun ba yun? Nag-invento na ako, gago. Kailangan mo natin ng facts dito sa podcast. Ang tinatay ng mahirap, yung parang sa aso may plastic na kasama. Putang inang yun. Gago, kambing ang malalasag niya, pare. May nakikita ka mga durug-durug na plastic. Kumakain plastic kambing Talaga? Tol. Kahit saan mo ilagay yan, tiyang, bobo yung kambing. Wala pa ako nakikita. Tsaka, hindi ko nakikita sa tayo nila kasi bilog-bilog lang yung tayo nila Ay, parang naka-roll. Pero sa aso, definitely nakakita na ako marin. Lahat ng klase. Blue, red, laging nagdudugtong sa dalawang tayo na supposedly bloke-bloke yun, pero dahil may plastic,
naging aswan sila, parang naging tsako. Tsako longganisa, no? Oo, parang longganisa, parang naging gano'n. Umakyat na parang nakabalot sa plastic. Environmental friendly aso. Oh, shit. Kaya pala malinis niyo sa bahay ninyo, ha? Kahit saan-saan tumatae mo. Siyempre, pagkapakakain ko sa kanyang dog food, pinakain ko na rin ng plastic. Putang ina, ang kulit ng aso, men. Nakain nila yung plastic, no? Bobo kasi din mga aso. Yung alam lang niya, pare, magmahal. Oo, pag-ibig. Oo, pare, ibigin ka lang niya, di ba? Kayog-kayog. Pag-ibig sa daan, pag-ibig everywhere. Pero nga ngayon, pare, dahil nabanggit mo yung beach, no? Yung Undas, parang naging ganun na rin, long weekend. Hindi na siya parang Undas lang na dahil talaga pupunta lang kayo sa 1-2, no? Oo. Ngayon siguro wala bang pasok bukas, ganun? Start na ba pare, bukas? wala nang pasok bukas. As we speak, ngayon pala yan, Huwebes, so ibig sabihin, wala na. Okay, tas 1-2, tapos may 3 pa. Wow! Ha? Holiday pa yung 3? Oh, Sunday yun eh. Ay, oo, putang ina, oo nga. Oo, tas may 4 pa. Wow, awawiwa. Yung 4, holiday pa din yung Monday? Hindi ko alam. Hindi ko na alam yung part na yan. Pero solid na yan. Iba yan, parang di holiday. SL yan. SL lang Monday. Oo, or kapal mo absent. Ng LBM. Bababa na naman po ang bagyong LBM sa Lunes, no? Or kung gusto niyo ng tip, kasi may natutunan ako sa The Talk Hang Show. Jeps, may natutunan ako kay tropang ng Kin Portasio. Shoutout Kin Portasio, no? Mayroon palang may valid na excuse na pwede mong sabihin pag-absent ka. Kasi common na lahat eh. Anong pinaka-common na shit na narinig mo? LBM, diarrhea, may trangkaso. May trangkaso, hindi mapagsalita. Meron nagsabi daw kay Kin, empleyado niya, sinapian daw kasi. Oh my Lord. Araw ng mga patay, sinapian ng puta. Ang galing! Di ba? Pag sinabi mo, araw ng patay, sinapian, walang makakapalag. Sabi nga ni Kin, okay na sana yung tinanggap niya na. Ang problema ngayon, anong hahanapin niyang proof na sinapian niya? Saan daw siya kukuha ng medical certificate? Albularyo. Yung pinagtawasan, bigay sa kanya, mare. Ito po, yung pandila. Ito po yung mama na to. Yung nakatayo sa likod. Mama po yan, mama daw po yan. Akala ko tayo ng aso na may plastic. Ang mga kandila yan. Lahat na lang. Parang naglalaro ka sa ulap sa di ba, yung, ang tawag doon? Alin? Tawas. Cloud gazing sa tawas. Tatawasin doon. Kandilang pinapos. Isipin mo yung nalalabas sa ulap eh. Kung isipin mo doon sa yun. Tas ikaw naman, paniwalang. Oo nga. Parang baka may nabati ako. Kasi helpless ka eh. Ang tanong doon, pare, sinong kausap ni Kin nun? Yung empleyado niya o yung sumapi? Yun nga yung concern niya kinabukasan pagpasok daw. Salamat kung siya pa rin ba yun? Tsaka ano ba bayad nun? Dalawa ba yun? Double pay ba yun? 2 taon na yun, mare. Pwede kung sino pumasok ka, tayo na yan. Syempre. Kung sino nag-render na service, Tama. Oo, tayo na. Mahirap yan, boses lalaki, pero babae yung empleyado. Alam mo na. Hindi siya yan. Nakatakot ang puta. Pero nga, ganyan na, no? Puro mga puro bakasyon na kapag Undas. Pare, nawawala na yung... Bagay, naman din kasi, parang yung tradisyon ng more of, nandito na naman tayo sa yung significance ng yung pageantry niyang na yan pare. Parang tradisyon, di ba? Pagbigay galang sa patay na isang araw, sa Oo. Alam ko na pag-usapan natin to ng mga previous natin, di ba? Ng mga parang previous Undas na parang gano'n na yung Parang mahal na araw kasi na pag-usapan natin yata prior. Meron din yata tayong ganyan, parang yun nga, nagiging dati, nag-enjoy tayo, tapos ngayon parang wala na lang, part na lang, parang mapag-selfie, mapag-stories, or mapakita na mabait kang klaseng tao kasi nag-love mo yung dead relatives mo. Mga ganun. Pero parang parang may yata, may peak. Parang feeling ko magpipeak yan, tapos babalik lang ulit sa normal. Magsa-cycle back na. Mag-cycle back lang na talagang gagawin mo pa rin. Kasi nga, wala part pa rin talaga ng kultura, ng heritage ng pamilya nyo, di ba? Mga ganun. Oo, kasi minsan nga, di ba, parang napag-usapan din natin, Maki, yung parang nagpuputol tayo minsan ng tradisyon, nagtatry ka na lumayo.
Kaso nga lang kapagka malapit na sa'yo yung nandun, 'pag immediate na kasi dati madali yan, eh. Halimbawa, ang patay ninyo ay, lolo. Ang iintindi na lang naman yan, eh, yung magulang mo. Sila na lang ang may gustong pumunta nun. Dati ang pinupuntahan namin buhay pa yung lolo, lola ko 'no. Ang pinupuntahan namin, eh, great-grandparents. Eh, wala naman na siya so hindi siya directly. Eh, ngayon namatay na ako, exactly lola. Medyo Yun yun, eh. nagkaroon din Yun yun, eh. Kaya importante na or hindi naman importante, I mean kung may pagkakataon na especially 'pag nasa isang sementeryo lang, 'di ba? Ilagay mo sa isang lugar. Oo. Nang parang gano'n, kung may kakayahan ka, lagay mo sa isang lugar para at least every fiestang patay, regardless kahit pang ilang generations na yung mga pupunta, nasa isang lugar lang. Andiyan na lahat sila. Andiyan na si lolo, andiyan na si great lolo, lola, andiyan na si uncle, 'di ba? So para Kaya maganda rin yung tradisyon ng mga ng mga kapatid natin na nasa yung mga nasa mountain province. Ang patay nila ay nasa ilalim lang din ng kanilang silong. Alam mo pare, yan ang isa sa mga pangarap ko. Sana hindi kasi pwede mangyari basta-basta. Yung mailibing sa bakuran at sa ilalim ng isang puno. Alam mo, napaka-hippie, alam ko. 'Di ba, napaka-cliche. Wow, binibigay niya ang kanyang self sa nature. Well, yun talaga yun. Yun talaga yun. Hindi ko i-waste yung nutrients ko biologically na pwedeng ipasa. Sa Actually, ibang living organisms na, 'di ba? Kasi may respeto ako sa mga puno, men, kasi naturo sa'kin ng lola ko 'yan, eh. Mahilig siya magtanim ng mangga, paborito niya kasi yung mangga. So nagtatanim siya lagi nun, pinapaliwanag niya, "Ito, lalaki 'to, anihin natin 'to, wala na ako pero puno na 'to, narito pa 'yan." May mga gano'n. So medyo mataas ang respeto ko sa mga gano'ng klaseng bagay. May nakita nga akong gano'n yung eh, 'di ba yung parang i-aano ka, yung gagawing parang itlog, Jeps? Tas tatanim ka. 'Di ba, itatanim ka? Gagawin kang puno. Meron ka nalagyan ng seeds yung katawan mo para May gano'n na bang sementeryo ngayon? Wala pa dito sa Pinas. Pero sa ibang bansa meron? Meron ng process na gano'n, eh. Kumpleto na yun na pwede ka Imagine mo, Jeps, kung gano'n, gaano kaganda yung sementeryo na yun? Pare, gagawin kang compost. Matik yun, pare. Tapos may puno ka dun. May puno Forest of the Dead, 'di ba, pare? Oh, man, beautiful. Man, 'di ba? Kasi hindi ko rin alam din talaga yung yung parang yung balik tayo dun sa ego ng tao 'no, na parang tao yan dati, ganyan. Uy, teka lang, wala na, shell na siya, eh. Baka pwede natin i-serve yung purpose niya. Na Sabi mo nga, nasa utak na lang natin lahat yung remains. Memories, yun na lang yun. Hindi na siya yan, eh. Wala na talaga yun. Ano na siya, eh, husk na lang yan ng kung sino man yung Pero hindi siya walang kwentang bagay, Jeps, eh, 'di ba? Meron nga yung mga nagbibigay na parang in case anything happens, voluntarily binibigay ko yung mga organs ko, blah, 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 'di ba? Okay din ako doon. Hindi ko nga alam, eh. Gusto ko rin malaman yung proseso kung paano yun. Siguro sa'kin wala nang magagamit, Mac. No. Overuse din. You'll never know, man. You'll never know. Alam mo ba na maraming kumakain dahil sa basura? Nasabagay. 'Di ba? Man, you'll never know, pare. All you have to do is make it available. Make it available para lagyan natin siya out there, no? Pwede rin yung utak ko gamitin nila for science. Ako, sisisig ko yan. Lalagay ko sa sisig yan. Yan ang gagawin ko sa utak ko. Sobrang creamy nito, mare. Hindi kasi ang utak naman nakahiwala yan sa katawan. Hindi siya yung parang pag kumain ka ng karne ng tao, parang, shit, karne ng tao yan, eh. Parang feeling ko yung utak, iba na siya, eh. Di ba sabi nga nila, pag ginagalaw mo yung utak, parang hindi ka nakakaramdam ng pain? Oo. Kasi doon nanggagaling lahat, eh. Sabi nga, meron pa nga pare, practices dati. Ewan ko kung saan ko nabasa to. Parang practices dati na parang, halimbawa may kalabang ka, may kaano ka. May ritual silang kakainin nila yung utak tsaka yung puso. Ano napatay nila? Napatay mo. Para may respeto ka rin doon, tapos yung knowledge na niya, makukuha mo or something na gano'n. Yung power, para may passing of power doon na nagagano'n. Okay. Yun, yung mga ganun shit. 'Di ba? Puso, pwede. Pero pag ako pumatay ng politiko ng Pilipinas, hindi ko nakakainin yung utak nila, pare, wala naman, eh. Wala rin puso yung mga yan. Oo nga, no? Gulat ka, no? Inembalsa mo yung ang gandang bit nun. No? Kung embalsamador. Isa po ako yung embalsamador by profession. Siyempre, nagbubukas po tayo ng mga, nakapagtaka lang po ako. Minsan, may nabuksan akong politiko, no? Tatanggalin ko po sana yung puso. Pagtingin ko, walang puso. Wala po siyang puso?
Buset! Puro ka talaga kalokohan, Porky. Ang ganda ano siya, street jockey, no? Pero pwede. Pero di ba, dapat hindi ko alam. Wala bang party list na ganun, Jeps, na nagre-recruit ng mga tao na dapat voluntarily maibigay mo yung mga parts mo na mapapakinabangan pa? Kasi tangina, may nagbebenta ng kidney, may mga kinikidnap na bata, di ba? Para lang din sa mga parts ng mga buwaan ng inang mga burgis, mga mayayaman, di ba? May alam na akong pangalan ng party, ibaon mo, party list, pare. Kasi gagawin kang puno, ibabaon ka lang. Pwede yun. Yun yung may sideline yung party list. No, ibaon mo para tumayo party list. Pwede yun na. Parang panibagong funeral services. Makabagong services. So, pag nag-sign up ka sa insurance namin, ito yung mangyayari dito kay Lilibing. Nakita nyo naman, may mga puno, ganyan, bla bla bla. Mamili ka kung anong gusto mong puno. Regardless, nagpo-fruit or namumulaklak lang na puno, fine. Tapos, yung organs mo, kanina mo gusto ibigay? Gusto mo ba mag-decide yung immediate family mo? Or meron ka na specific na pagdodonatan just in case anything shit happens, di ba? Yung mga gano'n, naka-ready na lahat, pare. Actually, pwede siya gawin negosyo. And ang kagandahan doon, dahil nga insurance, di ba bumabalik naman yung pera, o di mas madaling magbenta ng insurance. Kasi po, dahil po sa pinagbentahan ng mga parts nyo po, yung binayad nyo po sa amin, guess what? Doble po yung matatanggap ng anak nyo. Ng mahal nyo sa buhay. Yung mangga na. Yung pinagbuhahan. Kasi pwede na maging forest, manggaan, na yun. Paano kayo, di ba? Meron kang property doon, pare. May profit sharing sa manggahan. Ikaw may-ari ng cemetery, Jeff, sas lahat mangga yung trip. Wala may ibang puno dyan, putang ina, puro mangga. Tangina, nilalangaw pa naman yung mangga, men. Sino ba gusto maging strawberry? Putang ina, mas mahal yun eh. Kaya lang, putang ina, tatapakan yun eh. Pare. Ikaw, okay. Ganyan, may fantasy cemetery na tayo, pare. Anong puno ka? Puno? Gusto ko maging puno kapag pare. Pare, gusto ko maging puno langka. Dahil? Kasi malanggam. Pero nakakabwisit ka pa rin akyatin, pare. Nilalanggam ka pa rin. Sobrang langgam. Tingnan mo to si Jeps. Namatay na lahat ng diabetic na to. Pati yung puno niya nilalanggam pa rin. Jeps fruit ang tawag sa'yo. Hindi jackfruit. Masarap din yung no? Kung ka rin, suha. Pwede rin yun, matinik. Okay din yun. Pumelo, no? Kaya lang, humanda ka na maabuso kasi nanakawang ka. Yung mga fruits. Or malunggay, pare. Yan ang pwedeng puno kasi persistent yung hayop na yan. Tangina, sobrang yung pa, tapos ang dali pa. Lahat. Hindi ka mamamatay, Jeps. Hindi ka mamamatay. Di ba yung sa Coco na movie, kapag wala ka sa picture, wala na sa ofrenda, di ba? Hindi ka makakatawid, di ba? So, itong malunggay, guaranteed. Hindi ka malilimutan dito. Putang ina, basta may ulan na konti. Tapos may araw. Ulit yan. Putang nilalagas ka namin, pare, lahat na ng alam mo, kahit putulin mo nga yung gitna ng malunggay, men. Wala. Maya mo, pare, magkakaroon ulit ng yung may tubo ulit siya. Putang ina malunggay, ito tibay. Yung yung bakod, kunyari tumago sa bakod, wala. Sorry dun sa bakod. May mission ako alam mo yan. May mission malunggay. Sobrang niya. Pero at least, pare, yung malunggay, ang daming properties na pwede mong gamitin yung kahoy niya sa punong kahoy. Renewable siya eh. Pwede mo siya panggatong. Tapos yung niya, wala namang bunga, walang bulaklak yan. Yung dahon niya, pare, puta. Hindi, may bunga malunggay. May bunga ba malunggay? Hindi pa nakakain ng bunga ng malunggay? Oh shit, dinengding, pare. Pwede na. Yun yung sinusupsop, tapos may iwan yung parang mga matitigas na part na kala mo kawayan na maliliit. Yun, masarap yan. Parang edamame. Hindi ko alam edamame, pero masarap edamame, yan. Gago. Edamame? Ano ba yun? Yung kinakain natin sa Japanese restaurant na parang parang gano'n. Pero beans yun eh. Beans yun eh. Pero hindi ba ito beans? Pagluluto ka na nun. Sarap. Ng panahon. Pagpatay ka na, pagluluto ito. At least may pakinabang, di ba, malunggay, pare. Malunggay, maangas yun sa'yo. Ako, hindi ko pa alam yun sa akin. Pero anything, siguro, hindi fruit-bearing, mga flowering trees. Meron dito sa SBMA, dati malapit sa office namin, men. Ang ganda ng puno na yun. Malaking puno siya. Kala mo parang nara.
Tapos 'pag namulaklak yun, naglalaglagan yung mga yellow flowers niya. Ngayon, sa sobrang dami ng flowers, 'pag naglakad ka dun sa ilalim ng puno niya, para kang nakakarpet. Solid. Ganda, Malambot sa man, paa, ang ganda. Tas dilaw na dilaw, yung mga something na gano'n. Para talagang tsaka para may drama yung dating na itsura, alam mo yun? Ganda ng Naalala ko sa mga rehistro. ang naalala ko diyan sa mga ganyang puno yung katangahan, sino ba 'to, si Trixie ba 'to, saka si Marv, yung pinagtripan natin, yung puno ng bulak. Oo, paano na nga ba yun? Paano na nga ba yung beat nun? Kalimutan ko, putang-inang yun. Basta may pinapaniwala. Pero totoo naman na puno ng bulak yun. Talaga meron siyang gano'n na laman niya bulak. Pero hindi ko alam kung ano yung sinabi natin sa kanya na parang kamag-anak nag-ano sa cotton parang tree. parang, yan. Saan galing yung anyway. Anyway, sorry. Okay din ang cotton tree, malalaking puno yan, Jeps. Yung mga Nakita nasa Bicol, di ba? mahaba, Maangas din na puno yan. Tsaka ibang klase yung bulak niya, hindi siya yung cotton bush na malambot, parang ano siya, mas sturdy siya ng konti, yung bulak na galing sa gano'ng puno, no? Hindi, tsaka napaprocess pa naman yata yan, pinaprocess pa. Oo nga, tama na. Pag pumili ka ng puno, something na hindi napapakinabangan yung branch mo. Kasi Hindi paputulin ka na lang paputulin ka na lang di ba? Maano ka pa maganda yung bunga, yung kinukuha mo ng tao. May binibigay, Tsaka hindi intrusive kasi problema sa malunggay intrusive, Salbahe nga yung malunggay. Pag naging Nara ka, di ba? Nara yung pinili mo, tapos yung apo-apo mo na-addict sa shabu. Okay na, baka putulin ka diyan, gawin kang bangko, ibenta ka. Muebles, no? Muebles na bingi. Solid po to. Buta, ilan ba yung sukat siya ng sukat, binabalikan niya, iniiba-iba niya yung sukat. So, laging hindi pantay yung paa. Buta, batak Tangina, wala na mga kinuupuan, no? Mga Nara. Wala na, mahal na rin kasi Nara, puno ng Mahal na Nara. Pero samantalang dati, inis na inis tayo pag inuupuan natin yan nung elementary, di ba? Ang bigat niyan Bigat talaga, pag squat ka ng teacher mo. Tapos yung kasi niyan, pare, alam ko yung ugat niyan, pag lumaki, puta, umiilalim bumubutas ng lupa Parang lumalabnaw yung lupa mo diyan sa ugat ng tigas ba naman nung puno na yun, men? Malamang. Laki, di ba? Puta, alam mo, trip ko din dati, tatagayin ko yung ugat ng mangga namin. Pag nahawakan mo yung itak ng lolo mo, nahawakan ko itak ng lolo mo. Pag may hawak itak, lahat naman natataga. Alam mo yun? Ang damo. Diba? Oo. Gagawan ko pa ng yung mangga, gusto ko, hindi isip ko paano yung yung talbos, yung mga fresh na leaf. Yung bad, medyo di ba? Medyo yellowish pa. Hindi ko pwede iluto yun or something na parang. Pwede iluto, no? Di ba may kakaibang flavor siya men Oo. Kasi yung daon niya hindi, lakang kapal ng wax Tsaka hindi kaya, feeling ko hindi kaya tunawin ng natin. Sa sobrang tigas ng dahon, Flavorful, yes. Para siyang pwede siyang parang tawag dito? Laurel. Parang laurel, ida-dry mo. Ida-dry mo. Aromat, yan, Question is, kung aromatic pa rin siya, kung na-dry na. Kapag na-dry na. Pag-experimento nga natin, tapos magluto tayo ng pagluluto kita ng talbos ng mangga na may bunga ng malunggay. Bunga ng malunggay. Yung mga hindi mo ba natitikman. Tsaka, ang sahog niyan, puso ng politiko, pare. Wala nga yun Ay, wala ba? Yun nga, walang sahog. Pero alam mo, nang-miss ko, men, isang beses ko pa lang siya natikman, pare. Bulaklak ng kalabasa. Ang sarap pala niyang pinirito. Ang sarap ng bulaklak ng kalabasa, men. Yes, sir. Lalo na kung bagong tubo sa bangkay. Talaga na mapintog. Oo, pare. Pero masarap ang bulaklak ng kalabasa. Nung pandemic, dahil marami pang bakanting bahay dito dati sa Fiesta, may yung katabi namin dito, medyo bakanting lote pa yan. So, alam mo yun, madamo pa yan. So, pag may mga seeds, binabato ko yun dyan para meron akong aanihin. Kasi pa nagbulaklak sila sabay-sabay. So, makakuha ka ng mga 12, 14 piraso ng bulaklak. Ay, ulam na yan. Sir Jeff, lalagyan mo na lang ng daon ng malunggay. Kung may bunga ng malunggay, perfect na yan. Tapos konting sitaw, okra, bam. Sarap siya. Tasawsaw mo sa pagka ganun lang, tinalbos mo, parang pinakuluan mo lang. Mabilisan lang. Mo lang sa steam mo lang, ibabaw mo sa kanin, sausaw mo sa sausaw mo sa bagong. Patay. Diba? Patay. Tangin, saan tayo napunta rito? Galing tayo sa patay Baka punan na
Sinarado natin sa patay. Patay, sarap. Namatay sa sarap. I know. Hindi, tsaka yung ano nga, no, yung kapag ka na-deads ka, tama rin talaga na siguro parang, kailan nga kayo nagsimula yung practice nung ano, pare, pag ilalagay tayo sa box? Lalagay ka sa kahon, di ba? No? Good question, pare. Oo nga, no. Tsaka ano inisip nila, bakit tayo nilalagay sa box? Yung respeto, 'di ba? Sa ano naman sa Islam, 'di ba? Sa mga kapatid nating Muslim, hindi nga sila iniimbalsam mo eh. Parang iba binabalot sila, 'di ba? Tapos lalagay sila na nakaupo. Kung ilibing sila nakaupo eh. Hindi I might nakakasket eh. be wrong, pero feeling ko yung reason kung bakit nilalagay sa box kasi noong mga panahon na may mga wild animals. Na baka Oo, sabagay. na pwedeng hukayin Pwede yung kang hukayin, ano, no? Tama. So kung naka-box ka, at least medyo, alam mo yun, Kasi konting amoy, diba? Mahukayin ka palabas, tas kakalad ka rin ka, makikita ka ulit ng, uy, tangina si Saks Merting, yun. ilibing na natin kahapon yung si Merting eh. Putang ina talaga nung mga baka. Baka pa yung sinisip. Meron kang pag may mga coyote, di ba, pare? Tapos wild dogs. Tangang kalkaling ka niyan. Sariwa ka ba? Tapos ka dyan. Kalkaling ka niyan, boy. Grupo yung mga yan, mga persistent yung mga tropa na yan eh. Meron dito eh. Sabi sa inyo, meron dito eh. Ang bahala, meron dito. Tapos 4 sila, tol. Ang bilis ka mahuhukay, tol, kahit gaano kalalim pagkakalibing sa'yo. Tapos pag binuksan ka nila, kinain ka na ng mga wild dogs, tapos binuksan na laman mo. Walang laman. Sabi ng wild dog, tangin ng insurance yan. Yung sa Egyptians din naman, yung konsepto ng ego din, tol. Ego ang pinagmulan kung bakit. Kasi relihiyon, karaniwan, ego to eh. Dahil gusto mo magkaroon ng next life eh. Yes. Diba mga Ehipto, ang gagawin nila, para kung medyo may mga, nanood kasi ako ng mga documentaries ito nakaraan tungkol dyan eh. Naglalagay sila ng mga kasamahan dun sa ano, yung mga gamit na madadala mo, bangka, di ba? Kapag pupunta ka ng, pupunta ka sa kabilang buhay. Oo nga, parang karaniwan ng mga ganyang practices born out of yung parang gusto mo makatawid sa kabilang kabilang buhay ng maluwat. Puta pare, paano mo? Gusto mo pang bitbitin yung bitbitin yung worldly belongings mo, 'di ba? Yung mga Chinese din, 'di ba? Yung emperor, gawa pa siya ng army niya sa kabilang buhay, yung Terracotta Warriors, 'di ba? Ano 'yun? Papatay siya ng maraming army para may kasabay siya? Hindi, parang nagawa sila ng parang mga clay army. Okay. Yung Terracotta Warriors sa China, parang naisip niya na parang ano pa rin siya, eternal emperor, ganun, 'di ba? Religion minsan karaniwan ng ang reasoning behind. Hindi naman nadidinig yung may taka-taka tungtong dito. May iba na parada. Hindi ko narinig. Baka dahil sa dahil naka-speakers ako sa laptop, pero pag headset siguro naririnig. Kasi naririnig ni Mark, sinabi niya nga di ba? Hindi, dati iniisip natin, di ba, parang alam ko na pag-usapan na rin natin na parang mas in favor tayo na ma-cremate. Di ba? Gusto natin ma-cremate kasi yun yung mas hindi naman murang-mura, pero mas mura ng konti and pwede mo iuwi yung remains, di ba? Pero yung pinag-usapan natin kanina, na-realize ko na parang yun talaga yung wish na dapat sana pwedeng mangyayari, no? Yung practical. Di ba? Walang na-violate na law of nature. Wala, na-return ka eh. Walang na-interrupt. Nabalik yung cycle eh. Nabalik yung cycle. Tama no. Binanggit mo kanina yung ego dahil sa matay. Parang yung ginagawa mo na ganun na parang susunugin mo yung mo. Parang ego na lang din yata yun. Bakit parang ganun. Kasi parang ka lang eh. Hindi, mas kasi, yung cremation naman, nag-divert ka lang dun sa norm. Ang norm naman kasi is ilagay ka nga sa kabang. Pero hindi rin eh. Parang tama nga rin. Ego din kasi yung pagsusunog ng patay, dati parang inaano yan na mapunta ka ulit sa heaven, sa balik ka, di ba? May religion na rin talaga, Wala na eh. Kapag nasunog ka na, wala na yung nutrients mo. Wala na eh. Yung sa Vikings, magigets ko pa yung ilalagay ka sa parang tubig, balsa, di ba? Tapos papanain ka. Kasi hindi naman thoroughly hindi ko alam. Pero at least malalaglag ka, kakainin ka ng isda. I don't know, magiging feeds ka ng isda. Compared dun sa ginagawa natin ngayon na talagang, alam yun, susunugin ka lang sa chamber. Chamber, pare. And then all the ashes. Hindi mo nga ma-guarantee na remains mo yun 100% eh. Alam mo actually, papakita sa inyo, papaverify sa iyo yung buto. Papakita pa sa iyo yung mga buto tapos dudurugin. Tatanggalin lang nila yung bungo, hindi lang nila papakita sa iyo.
Okay. Iga-grind, hindi naman nasusunog agad ang buto pare. So buto 'yun. Buto na yun na iuuwi mo, buto na Kasi yun. iga-grind. Dinurog, Okay. iga-grind. Okay. So wala na talaga, 'di ba? Naging ano ka pa, pollution ka pa, pare. Actually. Oo. Na nag-cause ka pa ng ganun. Totoo 'yun. So parang Black medyo smoke. mahirap nga. Oo, kaya talaga dapat maibalik Kailangan pa. mabigyan din ng ano 'yan ng alam mo 'yun, mabigyan ng pansin ng konti. Hindi masyadong importante. Oo. Kung compared sa araw-araw na struggle natin sa buhay, 'di ba, sa gutom o hirap ng buhay, problema, pero something to kailangan bigyan ng konting atensyon na parang, nga no. Siguro halfway din, ano mo ako, Oo, 'di ba? display mo ako ng konti, yung ano, 'Di ba? kung gusto niyo pang makita last time, 'di ba? Pero parang ayoko na rin kasi parang hindi eto magkaaminan tayo, honest take puta pare walang namatay na kamukha nila nung buhay. Wala talaga, pare, wala talaga. At saka napaka-asshole mo kapag yun pa yung concern mo, nakita mo na patay na tangina. Pwede kang mag-joke siguro sa sarili mo kung gusto mo i-entertain yung sarili mo, pero that's Hindi, not pero yun nga really yung important sinasabi ko na parang hindi na yun yung ano na parang pwede mo naman na rin na celebrate nyo na lang yung buhay ko pare. Kung gusto nyo ng wake, 'di ba? Wag nyo na ako ilagay ng ganyan, magkwentuhan na lang kayo. I-display nyo pa ako, 'di ba? Kung madi-display kasi kapag tinanggalan mo rin ng dugo ang tao, wala na Yeah. Iba na rin yung itsura, iba na yung lahat, hindi na yun yung Siyempre. kasi halimbawa may mga anak ka, ang worry lang naman natin sa atin 'di ba Mac, yung mga anak natin yung kung ano man. 'Pag nakita ka nila parang ang pangit pa nung huli nila makikita sa'yo pare, bangkay ka ng ganyan na iba na itsura. Yeah. Yeah. Compared dun Totoo sa naman yun. former na kung paano ka nila naalala prior pare. Totoo rin naman yun. Pero, parang Pero may selfish din yun. effect din yung nakikita yung katawan ng isang tao na lifeless. Oo, napa-process din naman Oo, may siguro. napa-process mo na parang dun mo dahan-dahan tinatanggap, 'di ba, na putang ina. Wala na siya talaga, hindi Wala na na siya talaga 'to. siya. Oo. Oo, sabagay yun. Pero agree din naman ako sa sinabi mo, pero yun lang yung nakikita kong ano. Oo, But pero again, parang pwede nga rin talaga kung gusto niyo puwedeng baguhin, walang problema, 'di ba? It's time to be rational para sa mga remains or when kung dealing with naniniwala ka pa deaths, rin 'di naman ba? sa Diyos pare ano pa rin naman yan, ng Diyos mo ang ano nga baka nga mas gustuhan pa ng Panginoon yun pare. Regardless, fact that Relief na ano relief. na yan, kung aalmang religion or against sa religion niyo siguro yung gagawin, fuck that, man. Fuck that. Oo pare, law of the universe tayo chong, puta pagka Patay na yung namatay tao, na ang trip mo, 'di ba? Kung hindi na oo, mag-aambag yan sa pukinang inang religion mo, okay? Shut the oo. fuck up. Ano na natin yan kasi nga involved nga parang follow up 'to ng ano natin follow up nung last episode pare, nung truths na. Ano natin yan pare, hubris 'di ba? Pati nga ngayon 'di ba mga pets pare meron ng pet funeral, sabi ko Oo, okey. oo, oo. 'Di ba parang dati Nung dati una pag-press lang. medyo tangina 'tong mga 'to, ang puta, gano'n. Kasi naka-engrave sa'kin na wala naman soul ang mga hayop, Yun kasi yung ano, tinry ko 'tong kasi meron akong laging gano'n 'pag nakakita ko ng post sa Facebook na putang ina 'to, puta. Nagpe-funeral ng puki ng aso, akala ko alam mo yun, yung mga internal dialogues man shit, man. Oo. Pero na-realize ko, wait, oo nga 'no, baka puwedeng unang-una, puwede niyo naman talagang gawin yun. Tsaka energy yun pare. Mm. Yung living thing na yun, energy yun na naka-connect sa'yo. Oo. Connected sa'yo yun pare. So, hindi ko alam kung anong klaseng energy kayo connected, pero somewhat connected kayo. So, anything na will make you feel good, 'di ba, or Yun. Ako will dun make you feel better, sure, as go ahead. long as you are ano pare, upfront about it that this is me, this is just me being selfish na gusto ko lang na ano ko na parang at the last time, in the last moment inalagaan pa rin kita. Yun Yun yung I think yun yung ano yun yung Yeah, parang man. prevailing na sa mga naiwan 'di ba lagi mapatao mapahayop At the last yung last moments mo, actually wala ka na nga rito pare. Yung iniwan mo sa amin na husk mo, inalagaan pa rin namin. Hindi namin binastos, hindi namin binaboy. Kasi nga naman pare kung puta itatapon ko lang ng wala-wala lang, isasama ka sa landfill, pare. Saklap nun men. Halimbawa aso mo na deads, tapos sayangin mo lang diyan sa ano, tatapon mo lang sa basura, puta walang karespe-respeto. Kasi remains mo yun, biological remains, tangina yung mga damit mo nga, o yung laruan ng pet mo o whatsoever. Puta 'pag nakita mo yun, 'di ba, parang, May i-cherish ano, mo yun, may energy connected talaga men, 'di ba? parang nag-evoke siya I-cherish ng mo yun emotion. pare. So,
Yeah. So, parang gets na na rin parang ako. dati natatawa ako. Pero ngayon, naiintindihan ko na. So, everything is valid sa akin. Kung Pero gusto sana mo nga may other mag-energy, side yung Mac, no? Wow. What fun, di ba? Di ba, pare? Sobrang fun kung may other side. Yeah. Pero parang ayoko lang din ng concept ng impyerno tsaka langit, pare. Wala naman talaga yun, pare. Tanginang yan. Yun talaga isang malaking joke yun, pare. Ano lang yan, sabi, parang naniniwala na ako na impyerno na itong yun nga, di ba? Ang impyerno, ito. Yung waking life. Oo. Itong waking life, itong present, ito yung hell. Actually, nasa hell ka. So, yung heaven, pag namatay ka, again, who the fuck knows, pare? Kung ano man yung other side, no? Di ba? Sabi nga nila, whatever agrees with your own common sense, pare, yun yung pwede mo paniwalaan, di ba? So, yung ano mo, pare, yung kasi kapag ethereal ka na, wala ka ng gutom, balik ka na sa energy. Balik ba tayo sa energy with, sana maganda energy with consciousness ka. Oh, wow. Masyado ng ano yan. Lucy na yan. Parang ano, anong tawag dun? AI shit na yan eh. Pare, pinapasa mo na yun talaga. AI na makakagawa nun. Pero ang mangyayari, ang ano kasi mahirap maging ano eh, parang mabubuksan yung utak mo to the point na you're going to back to zero. Alam mo yun, ano to eh, parang concept ni Lovecraft eh, na nakakita ng may mga beings na naabot nila yung enlightenment, ng todong enlightenment, at nalaman nilang lahat ng bagay sa mundo, sa sobrang alam na nila ng lahat ng bagay ng lahat, nagsis sila mag-exist. Yeah. Na bumalik ka, nag-energy ka na eh. Baka yun pare, kasi for the non-feeling, ano ka na, di ba, parang you're just there, existing ka na, energy ka na lang din talaga, parang balik ka na din dun sa parang yung pinaka-core mo. Yes, sir. Tapos babalik ka naman na din sa ano, pare, kumbaga, sa yung source. Ayan, lagi yan, the source, pare. Pag bumalik ka sa source, baka isang ano lang tayo, isang entity. We are all connected, pare. We're all one. There's no such thing as death. Life is only a dream, and we're the imaginations of ourselves. Here's Jeps with the weather. Dahan-dahan naiintindihan mo si Booking Inang Bilix eh. Dati, nung unang rinig ko yun, parang ano lang eh, parang puta ka nun, lalim, psychedelic shit. Dahan-dahan habang tumatanda ka. Tapos, the more you explore, di ba, kung ano talaga yung mga what makes you you, di ba? What makes you human. Tama si Hicks ah. Oo, pare. These are all imaginations, pare. Ito lang yung existence mo, pero we're all connected. We're all one. One big ball of energy. Yun nga, tsaka kapag once na natanggap mo na pare na parang ano nga lahat eh, parang lahat ng nangyayari ngayon or yung karaniwan na ano mo is just driven by your ego and your hubris na feeling mo napaka-importante mo eh. Na you are the individual, you're the one. Wala, mahirap. You can't stop people from thinking that way, pero naman, it does not harm to let people, di ba, understand na shit, man, kalmahan mo lang. Kasi yung tingin mo na ganyan, ang problema dyan, Jeps, okay yung ganun, you feel special, you feel na you're unique, and you think that you're important, that's fine. However, kung yung belief mo na yan reflects on your attitude towards other people, nagkakaproblema kasi it affects other people. Totoo. Di ba? Pero if it's just in your ego, sabi nga natin, ego mo lang, trip mo lang, alam mong ego, it's just, alam mo. Alam ko, I know how to contain it, then that's fine sa akin. Okay ako doon. Sige. Alam mo na, self-aware ka na, this is just fleeting. Everything is fleeting right now and I want to be in the moment. Okay yan, pare. Again, balik tayo dun sa parang previous episode natin. Freedoms mo is your freedoms. Pero tandaan mo lagi yung wingspan mo, pare. Yung pakpak mo ng freedom mo hanggat hindi nakakatama ng pakpak na iba, pare. Tangina mo naman yan, namumumog ko rin yung pakpak mo eh. Amoy boarding house yung pakpak mong hayop ka, hindi ka maglaba. Hindi mo paliguan yung pakpak mo. Yun, pare. So, dapat acknowledgement mo lang din talaga na acknowledgement yung fleetingness ng
ng lahat ng bagay. Ewan ko. Di ba? Hindi ko rin masabi na handa na ako mamatay. Ikaw, handa ka na ba if ever? Walang handang mamatay, pare. Hindi. Okay. Importante na alam nating lahat na, di ba, yun yung ending. Number one, okay yun. At least, that's the very basic way para i-prepare mo yung sarili mo na this is all gonna end. Hindi to forever. The great equalizer, pare. This is all gonna end. Kaya, number two, live every day. Yung nakikita mong napaka-cliche sa Facebook na live today. Do not live from the past. Do not live to the future. Live today. Yun ang legit. Pare. You gotta live today, man. Kasi you'll never know if this is your last day. Totoo, pare. Because the present is a gift, sabi nga ni Master Oogway sa Kung Fu Panda. Diba? That's why it's called the present. Open it, di ba? When you wake up in the morning, you have a gift. What? Life. Buksan mo. Anong gagawin mo pagkabukas mo? Pagkabukas mo, anong gagawin mo, Jeps? Fuck the life. Higa-higa na. Higa-higa na. That's the life. Higa-higa na. Fuck the present. I have Netflix. Boom. This is my present. Guess what, motherfucker? That's the life I want to live, pare. Higa-higa na. Ganun lang. Tayo na yan. Alam mo, nanililive mo yung life, di ba? Chong, however shitty as it may seem right now, pare, it's all going to end. Ang ilalagay ko sa ano ba tawag dun? Sa tomb, di ba? Tombstone sa epitaph mo, ilalagay. Di ba? Na parang don't live life. Live life. Ay, tayo. Ang inahayop, Pangit. Ako lalagay ko sa tombstone ko. Ay, ito na. Oh shit, ito na. O kaya pa-double check yung spelling. Lagyan mo typo, no? Mas tombstone, lagyan mo typo. Ay, no. Ang ina mo, hindi ka kasi nag-aral eh. Alam ko na. Puta, yun na yun. Walang part 2. Malay mo. Malay mo, diba? Pero wala pa eh. Kaya nga, yun eh, ang ano mo pare, dot lang eh. Walang part 2. Wala masasagot eh. Wala, ulul. Solid. Ay, live life, pare. Sakto. Tayo nasa dulo na rin ng ating usapan, pare. Kaya ingat kayo. Kung ano man ang trip ninyo ngayong undas, pare. Basta kayo ay safe. Huwag kalimutang rumispeto sa mga nauna. Kung hindi man kayo pupunta sa sementeryo, pare, walang problema dyan, men. Pwede kayo magtulos ng kandila sa highballs yun. Di ba, Maki? Yep. Yan ang pinaka-excuse ng tamad. Pare. Magtulos ka ng kandila. Hindi ako nagpunta, pero nagtulos naman ako ng kandila. Di ba? Or maglinis ka man lang din. Pwede mo naman balikan. Kung kapareho ka namin na ayaw sa maraming tao. Punta ka na ibang araw. Pwede naman yan eh. November 2, November 3, the following week. Pwede yan. Tapos hindi ka rin na mapupunta. Tapos next year na lang ulit. Higa-higa na lang. Huwag natin i-deny yung katamaran natin, pare. Yawa na, ganun talaga. At ang importante dyan, huwag kang mag-request kapag ikaw namatay. Alam mo yun? Huwag kang mag-hope na parang, pupunta nila ako dito every balik-balik kayo Tangin, nakatsipan. Hindi ka nga pupunta sa mo. Tapos magpapadalaw ka sa lola mo. Tigilan mo nga ako. Diba? Wala. So tanggapin mo rin yun. Ego rin yun. Ego rin yun pa. Tsaka di mo naman na rin mapapansin. What the fuck? Patay ka na, motherfucker. Di ba, pare? Yun nga yung problema. Iniisip mo nga yun. Buhay ka pa. Kaya nga, live sa present, pare. Live sa present, pare. Yun. Open your present. Ayun, maraming salamat pare sa pagtambay sa amin, kasama namin ni Mac ngayong araw. Gusto lang namin siyempre pasalamatan ang aming mga Patreons pa rin, pare. Siyempre, na lagi nandyan, na si Miss L ng Australia, na malapit na makikita natin yan. Si Jefferson Mejia. Na makikita rin natin yan soon sa Canada. Si Erin Australia. Makikita ulit natin yan kapag nag-show tayo na pwede siya. Definitely. Si Brymon Patasas. Maraming salamat. Brymon, pare. Saan si Brymon? Alam ko nasa Amerika yata. So try natin na kung sakali baka makita din natin. Yun lang. Ingat kayo. Wag niyong kalimutan pala pare, kung gusto niyo suportahan kami, hindi man kayo mag-Patreon, wala na kaming hinihingi iba, okay lang yan. Ang gawin niyo lang para mapagpatuloy namin tong podcast na Maluwator, kung gusto namin. Ang aim kasi, ang goal,
Eto Mac, pare, personal goal ko lang para sa podcast, no? Since 3 years naman na tayo. Is yung makapag-record tayo na magkasama. Makalipat na ako dyan or kung ano man. Isa ngayon, I think na mangyayari lang yun kapag nawala na kami ng mga financial burdens pareho, no? Hindi naman namin pinapasa sa inyo yun. Ang gusto lang namin siguro, supportahan nyo kami sa aming mga endeavors. Share nyo to. Sa YouTube, pare, yan, number 1. Nasa YouTube kami ngayon. Hinihingi namin sana na tulungan nyo kami ma-monetize. 243 subscribers. Maraming salamat dun sa mga bagong sub. 33 na sub na bago. Yes, thanks, sir. thanks. Tapos panoorin nyo lang yung mga videos. Iwan nyo lang yan kung hindi nyo trip masyadong or kung napakinggan nyo na, i-play nyo lang, hayaan nyo lang siya na gano'n. Huwag nyo din kalimutan mag-like, pare. Dahil tumutulong yan sa amin para ma-push kami na algo. Yes, sir. Paano nyo malalaman, paano nyo gagawin yun? Punta lang kayo sa youtube.com/@MWMRadventures. Yan. And then sa Facebook, nandun yan, makipagkwentuhan kayo sa amin. Lagi kami may interactive na post na laging nandyan. MWMR Adventures din yan. Facebook.com/MWMR Adventures. Tapos, pwede kayo makipagkwentuhan sa amin sa aming private Facebook group na Minwage Max Rage Party List na marami pa rin gustong mag-join pero hindi man lang naglalagay kung ano yung favorite episode nila. Gusto lang namin malaman niya. Iwas bot, mga kapatid, mag-eleksyon. Di ba, Mac? Tama. Kasi kapag mag-eleksyon na at pasok tayo ng mga bots na yan, mahirap na. Kung gusto niyo ba may mga nagpo-promote ng politiko dun sa ano natin? So, sagutin niyo na para malaman namin kung totoong tao kayo. Sagutin niyo na kung mag-eleksyon na naman, pare. Marami na naman madudungis. Kaya nga, marami ng mga dugyot na naman sa Sokmen. At yun lang, ang aking personal na socials at Jeps Galion sa lahat. YouTube din, paki-follow din ako sa YouTube yan. Ay, paki-subscribe. Ako naman ay sa Stand Up Mac sa lahat. Pati ba YouTube mo at Stand Up Mac din? Mac Navarez lang yata yun, pare. Sa YouTube yata, o. Hindi, meron ko lalabas din yan. Kaya mo na, okay na yan. Nag-quit. Tinamad ang puta. Sinimulan mo kasi doon sa pagbukas mo ng present. Yung gaya eh. Hindi yan, nagtuloy-tuloy na mo. Oo ba. That's life, pare. Ayun, kung gusto nyo rin malaman kung ano ang aming mga show schedules, punta lang kayo sa comedycrew.com/shows. Hanapin nyo na lang dyan kung nasaan kami. Yun lang, maraming salamat sa lahat na nakikinig at patuloy na nakikinig ng aming podcast. Lagi nyo tatandaan, TNT. Yes, tangina nyo. My Diyos. Wait, show. Nagganto ba tayo last episode? Parang hindi tayo. Talaga? Lasing na bro. Okay. Hinabot ka ng todo. Saya mo gagi. Ang saya mo nun, pare. Masen, pa. Bunul ka na ng tuloy. Sarap mag-inom eh. Wala hindi tayo magkasama eh. Wala sana nakasalalay sa mangyayari sa atin. Eventually, maabot din natin yan, Mac. Stopping. Malit. Kamatayan.